Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Chinese diplomat sa Pilipinas ay nag-alburuto. Nagpahayag sa kanilang mga tabloids, sa kanilang national TV na sila ay pumapalag dito sa plano ng Pilipinas na gawing special holiday yung arbitration ruling noong 2016 dahil sa ang petsa nito ay July 12, 2016. Ito yung pag-award sa atin ng WPS through arbitral ruling 2016 ng United Nations. Kaya kung magiging holiday ito, ay ibig sabihin yan ay recorded na yan in history at baka malaman pa yan ng mga kabataan ng mga inchik at baka maniwala ang mga inchik na atin talaga ang WPS. Kaya galit na galit ang mga Chinese dito, lalo na itong Chinese diplomat dito sa Pilipinas na mukhang si Bernie. Bernie ng Sesame Street, tingnan nyo yung muka, di ba? Tingnan nyo yung korte ng buhok. Parang Sesame Street talaga yung muka eh. Kaya, eto, nag-alburuto. Pero anong paki nila kung gawin nating special holiday? Ang araw na inaward sa atin ang tinatawag na arbitration ruling 2016 ina-award ng United Nations. Itong UNCLOS, the Unconventional Law of the Sea ng United Nations. Inaward. Kaya nga pwedeng gawa natin ng holiday siya para hindi makakalimutan ng mga kabataan sa Pilipinas na ang WPS ay atin talaga yan dahil nakatatak na sa kalendaryo na ito ay isang special holiday, ang July 12. Every July 12 yan ay holiday ng pag-award sa atin ng WPS ng United Nations ruling. Yun yung tinatawag na arbitration ruling of 2016 of UNCLOS. Okay, so meron tayong video na naman dito galing sa magaling na vlogger to. Kapag WPS ang pinag-usapan, walang iba si Good News PH, Good News Philippines. Ito ang video. Chinese Embassy sa Pilipinas minamaliit at hindi kinikilala ang 2016 Arbitral Award. Ito ay insulto sa ating mga Pilipino. Sila ay mga panauhin lamang, bisita at dayuhan sa bansa natin. Nagawa nilang yurakan ng Chinese diplomat ang karapatan ng mga Pilipino na atin ang Baho di Masinloc, Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. to the rescue. Naglabas ng opisyal na pahayag ang kagawaran ng depensa ng Pilipinas sa pagiging balat kayo ng mga Chinese diplomat dito sa Pilipinas dahil hindi nila kayang mapaniwala ang mga Pilipino. Dinadaan nila sa pang-aalburuto. What is the Department of National Defense doing to combat Chinese disinformation campaigns, especially the ones that are meant to undermine Filipino national resolve? First, there's no substitute for the truth. If you have a correct and, shall we say, veritable narrative, then it's a question of propagation and spreading these narratives. Now, how do we counter Chinese distortive narratives? Okay, so paano nga ba natin makounter yung kasinungalingan ng mga narratives ng Chinese? Yan kasi ang kanilang special technique. Paano nila maluko ang buong mundo, ang Pilipinas, ang kanilang mga kalaban, paano nila ma-influensya dahil dito sa mga propaganda. Saan ba sila nagpropaganda? Sa YouTube, sa Facebook. Meron silang mga trolls diyan, tinatawag na Chinese trolls. Chinese troll farms. Meron sila, siniswelduhan nila ang mga yan. Dito sa Pilipinas ay meron daw 200 ka-Chinese trolls. Make that Filipino trolls na paid by China. Binabayaran ng China. Nasa ano daw ang buwan yan eh. 50,000 to 200,000. Depende kung malalaki ang subscribers ng mga vlogger. Kaya yung mga vlogger na medyo kumikiling sa China, yan na yung tinatawag na mga bayaran na Chinese trolls dito sa Pilipinas. Yan kasi ang kanilang ginagawa. Parang advertisement. Diba? Para sa palagi natin narinig yan at marinig ng mga kabataan at hanggang maniniwala yung mga susunod na henerasyon na sa kanila talagang WPS dahil print media, kahit sa mga magazines, nilatala nila yan, sa kanila yan. Sa mga Facebook, TikTok, ano ba? Instagram, YouTube, lahat na lamang ng social media
ay meron silang pinapublish na tungkol sa WPS na sa kanila yan, mga kababayan. So paano nga ba natin makounter ang disinformation, ang kasinungalingan nitong China? Disinformation, yan talaga ang kanilang specialty. Gawa-gawa sila ng kwento, yan ang kanilang playbook. Hanggang yung maling kwento na yan, na sinungaling na kwento, ay magiging totoo sa pakikinig ng mga bagong kabataan. So yan ang ating kulang. Dapat magbayad talaga ang gobyerno. Gagawa ang gobyerno ng parang isang troll farms din na gagawa ng naratibo na ang WPS at lahat ng mga isla dyan ay atin yan. Yan din palagi ang gagawin. So trolls para sa Facebook, para sa YouTube, para sa Instagram, para sa TikTok. Kailangan gumastos ang gobyerno ng Pilipinas para diyan dahil yan ay yung uso ngayon. Diyan kasi ang China kumukuha ng leverage. Kaya nga maraming mga DDS ang naniniwala sa itong mga naratibo ng China dahil sa pati yung kanilang mga idol, halimbawa si Marcoleta ay sumusunod at pinopromote pa itong China. 'Di ba si Marcoleta ang nagsabi na walang WPS at ang WPS ay ibigay na natin sa China. Tingnan niyo naman. Kaya tuloy, ayan na, nakarma na. Nakarma na, ay next week, aarestuhin na yan. Sabi ng mga chismoso. Kaya paano ba i-fight natin ang disinformation ng China? Ang sagot ay gumawa din tayo kung anong ginagawa ng China na disinformation. Gagawa din tayo ng information na hindi sinungaling, kundi yung katotohanan lamang, mga kababayan. So ang gobyerno niyan, Department of Information ng gobyerno, under sa kay Secretary Castro, dapat gumawa siya ng departamento na puro vloggers para makounter din itong mga vloggers ng China. Okay, balik tayo dito kay Good News Philippines. Number one, the first audience is your own people. And for that, we are very successful, not merely because of our own efforts, but because of the Chinese errors in gauging the psychology of the Filipino people. They misgauge a lot of people. They only can master the psyche of those people as a people, not as individuals, within their own satellites. Okay, so ito nga, maraming Pilipino ang naniniwala din sa naratibo ng China dahil sa palagi nila itong naririnig sa mga Chinese troll vlogger sa Pilipinas. Lalo na kapag si Marcoleta ang magsalita ng tungkol sa China, ay naniniwala naman yung mga DDS. Ako meron nga akong kasama sa trabaho na isang DDS. Tapos sasabihin niya na wala daw WPS. So yun nga, nakikinig sila kay Marcoleta. Kaya ano bang klaseng mga Pilipino? Kahit DDS kayo, ay huwag kayong maniwala na ang WPS ay sa China. Atin yan sa mapa ng Bilardi map na ginawa mismo ng mga Spaniards noon, ay nakalagay na diyan na ang Baho de Masinloc ay sa Pilipinas. Kaya kayong mga DDS dyan nakikinig, huwag kayong magalit. Niluloko lang kayo ni Marcoleta, niluloko kayo ng mga vlogger na paborito nyo na mga DDS na binabayaran ng China as Chinese trolls. Ang importante, kahit DDS kayo, ay mahalin natin ang ating mga isla, ang ating karagatan, dahil ang ating susunod na henerasyon ay diyan yang kukuha ng hanap buhay. At yan ang future ng ating enerhiya kasi nandyan ang reserve energy, reserve oil sa WPS. At bakit ibigay natin sa China? Mayaman na nga ang China, ibigay pa natin, di ba? Dahil lamang ba sa mga disinformation at dahil lamang ba sa sinabi ng inyong mga idol na vlogger na mga maka-China katulad ni Marcoleta, ay huwag kayong maniwala sa mga ganyan, mga kababayan. Kapag ang pinag-usapan ay mga isla, teritoryo ng Pilipinas, walang DDS, walang loyalista, walang pinklawan, lahat ay Pilipino. Pero kapag politika ang pag-usapan, of course, hati-hati tayo dyan. Dahil politika yan, opinion yan eh. Pero kapag idipinsa natin ang teritoryo, lahat tayo ay dapat magkaisa. Diba? Klaro. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, God bless us all.